Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. May mga times na we are thinking how miserable we are because what really happened is our exes dumped us. And for some reason, napakahirap makaget over kapag ikaw yung feeling mo na dinump ka. Okay, sa mga hindi nakakaintindi dyan, ang ibig sabihin ng dump is yung ikaw yung iniwan. Ikaw yung hiniwalayan, ikaw yung tinakbuhan, ikaw yung tinaguan. Siya yung nanlamig at wala kang nagawa. Ikaw yung nagabol at siya ayaw na niya. Yun yung ibig sabihin ng dump. Na-dump ka, sa madaling salita. At ang ghosting naman is yung iniwan ka ng ex mo and bigla siyang hindi na lang nagparamdam sa'yo out of nowhere na parang nawala yung wifi signal nyo tapos clueless ka what really happened. Once kasi na ginost ka ng isang tao, mafe-feel mo yung deepest rejection. You will have a lot of questions in your mind like maganda ba ako, pangit ba ako, bakit niya ako ginanyan, ano ba masama sa ugali ko, ano ba yung pagkakamali ko, hindi ba ako karapat-dapat, hindi ba ako kamahal-mahal, hindi ba ako kaibig-ibig. Yan yung mga words na magka-come up sa mind mo and wala kang magagawa kundi entertain yung mga yan. At ayun na, magninilay-nilay ka, nag-ginost ka, tinaguan ka, iniwan ka, dinamp ka, tinarantado ka. Those are the things na iisipin mo na you cannot stop blaming yourself even though hindi mo naman kasalanan yun. That's because of your inside or inner child. And that's pure insecurity, of course. Because of that level of insecurity, you don't have a control. You don't have the thought na parang kailangan na poprotektahan mo yung sarili mo. You don't have the thought na you're strong, karapat-dapat ka, and you don't need to mind it. But you cannot help but just to beg for him na balikan ka and have the answers. Kasi right now, kung iniwan ka ng ex mo, maybe you are looking for answers. And probably that answers won't be given na sa'yo. So that is why I'm gonna teach you how to ghost your ex. Even though your ex ghosted you. And this is what we call the ghost game. Kapag hindi ka aware sa ghost game, ang mangyayari ngayon is i-ghost ka ng ex mo, automatic ikaw yung masasaktan. Pero dahil napapanood mo tong video na to, magkakaroon ka ng idea kung paano takutin ang sarili mong multo at kung paano sindakin ng multo na ex mo, kung paano mo siya i-overcome at kung paano mo kokontrolin ang sitwasyon. The first thing that I can advise kapag ginost ka ng ex mo, first and foremost is I want you to confront that ghost. What do I mean kapag sinabi kong confront of ghost? Kaya kasi tayo natatakot sa multo dahil tinatakot tayo ng multo at nagpapatakot tayo. Pero never mong naisip na paano kaya kung yung multo yung takutin ko? Matatakot kaya siya sa akin? Hindi ko alam, hati ang opinion. May mga naniniwala sa multo at may mga hindi. Pero ang ibig ko lamang sabihin, why don't you try to confront your ghost? And when you confront your ghost, that will be the time na parang mawawala yung takot mo. At kung totoo man ang multo, kung totoo man sila, baka sila pa yung ma-intimidate sa'yo. At huwag na magpakita sa susunod. Dahil baka sakalin mo lang sila pag nakita mo sila. So, the first thing that you need to do is just to be it. Okay? Alright, kung ito na yung nangyari, edi ito na yung nangyari. If you want to have a new boyfriend or new girlfriend, go ahead. Doon ka. Huwag mo siyang pigilan, huwag mo siyang i-stop dahil nga nang-ghost siya. And then be it. Okay, that's your life. Go ahead. I want you to be happy. I want you to have the opposite reaction na instead of dying inside, you just need to have this what we call living inside. Just do the opposite. Kung natatakot ka na baka meron siyang babae, itulak mo siya lalo doon sa bago niyang babae. Kung natatakot ka na meron siyang bagong lalaki, itulak mo siya lalo dun sa bago niyang lalaki. Na once na nag-ask siya ng question sa'yo na, wala naman kami. Ginanong-ganong ka niya, parang ginagaslight ka pa. E di sabihin mo, e di doon ka na. Pakialam ko sa'yo.
Di ba? Something like that. You need to confront your ghost. Kailangan mo siyang itulak, palayo sa'yo. Kasi last time, tinatry mo siyang ibalik, hilain pabalik sa'yo, hindi naman effective. Ngayon, ang gawin mo, itulak mo siya, palayo sa'yo. Itulak mo ng itulak, ng itulak, ng itulak, hanggang mapalayo siya lalo sa'yo. So, ano ba magiging benefit nun? Pinaparamdam mo sa ex mo na nire-reject mo rin siya. Hindi lang ikaw yung kaya niyang i-reject, kundi pati siya, kaya mo rin siyang i-reject. Yun yung gawin mo. Do the opposite. Tapos, makipag-date ka na sa iba, maging malaya ka na, maging happy ka na, maging career-driven person ka na, and then kalimutan mo na siya, mag-move on ka na. Ganun gantihan ng ex kapag ginost ka, kailangan i-ghost mo rin siya. Ang problema kasi sa inyo, kakanood nyo ng mga kung ano-anong psychological video ng ex. Lagi na lang mentality nyo, paano ibabalik si ex, ano yung strategy para mag-chat siya. Para kayong tanga actually, absolutely. Wala na kayong ibang ginawa kundi ibalik si ex. Ginost ka na nga eh. Pwede naman siyang bumalik kung gagamit ka ng maraming strategy, which is possible naman talaga. Pero ayaw mo bang tignan nitong isang point of view na paano kaya kung pabayaan mo na lang talaga siya tapos itapon mo na lang siya dun sa gusto niyang puntahan. As long as alam mo ang landas na pupuntahan mo, ikaw ang may guts na alam mo kung saan ka papunta. Ikaw ang may lakas ng loob ngayon na at least ako alam ko kung saan ako papunta. Ikaw, saan ka papunta? Yan bang buhay mo gaganda kapag yan ang pinili mo? Ako kasi kahit wala ka, maganda buhay ko. Ako kasi kahit wala ka, alam ko kung saan yung direksyon ng life ko. Kaya hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kapal na mukha mo na i-ghost ako. Sa totoo lang naman, ako lang naman talaga yung may say sa ating dalawa. Wala ka naman binatbat, puro ka lang daldal. Alam ko kung saan ako papunta. Ikaw, mukhang di mo yata alam kung saan ka papunta. Something like that kind of mentality. Now, I know there are a lot of strategies how to get your ex back. Why not, di ba? But here's the thing. I want you to consider this idea naman. What if, laruin mo kaya yung ghost game? Na yung ex mo, itulak mo sa lahat ng trip niyang gawin. Kung ang ex mo gusto ng maraming chocolates, pinipigilan mo pero hindi mo mapigilan, bumili ka ng maraming chocolates sa 7-Eleven tapos ipalamon mo lahat sa kanya. Kung yung ex mo dati, inaawat mong uminom dahil gusto mo siyang kontrolin at gusto mo siyang ingatan, ngayon, bumili ka ng maraming alak, maraming Alfonso, maraming Redor, sabay-sabay mong ipalulun sa kanya. And that's the thing. Let us see what will be the result. Kapag pinakita mo nang wala ka ng pakialam sa kanya, kahit masagasaan pa siya ng truck. And that is my point of view. You need to understand how to play the ghost game. Kasi kapag nilaro mo ng maayos ang ghost game, yung ex mo, yung masisindak sa'yo. Yung multo mismo, yung hindi na magpapakita dahil kakabahan siya once na nakita ka niya. So my point of view is, ilagay mo sa another level yung pagiging walang pake mo. Kung gusto mo makipag-sex sa bago niya, abay, bigyan mo siya ng pera para may pang-hotel sila. That's my point. You just need to show him or show her na nasa different level ka na ng pagkawalang pakialam sa kanya. Kaya, hindi ka niya pwedeng i-ghost kapag nakakatakot ka. Right? Hindi ka niya pwedeng i-ghost kapag nasisindak mo siya. And maybe that is my very point of view. However, I know that you have a question. If ano ba ang dapat gawin, mag-move on na ba o ibalik sa ex, okay. Give us a message sa Philippine Dating Coach and let's have one-on-one coaching. Yo, thanks for watching.